Hello guys and welcome back to my channel, and this is Papa Dave. So for today's video guys, another beginner's guide para sa mga nagsisimula pa lang sa inyo. Ito yung mga dahilan kung bakit mahirap makahanap ng online jobs. Ito yung mga reasons, ito yung tips na yung mga ibibigay ko sa inyo para hindi masayang yung mga pag-aaral nyo sa channel natin. Hindi masayang, no? Kumbaga, bago tayo mag-apply kailangan lock and loaded tayo. Dapat alam natin yung mga steps na gagawin natin. Okay guys, sa mga bagong viewers natin, no, kung bago ka lang dito sa ating YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga tutorials natin. At syempre sa mga interesado sa inyo na mag-join sa members area natin, sa mga in-depth tutorials, sa mga full course. So dito guys sa tabi ng subscribe button natin, click lang natin yung join. So sa mga naka-iOS hindi pa siya available. So available lang siya sa Android at sa desktop. So sa mga gusto sa inyo ng mga full course, so join lang tayo dito sa members area natin. Okay guys, na ito yung number 1 na lagi kong nababasa sa comments. Ano yung mga isasagot ko sa interview? Sir, meron akong interview ngayon, ano yung isasagot ko? Isipin nyo, no, nakanood sila ng mga video, tapos nag-apply sila, tapos yung i-interviewin na sila, hindi nila alam yung mga isasagot. So dito guys sa interview, lalo na sa dropshipping, dito sa e-commerce, meron tayong mga pinpoint, meron tayong mga bullet point kung ano yung mga itatanong natin sa clients. Hindi lang to about sa mga itatanong sa atin ng clients. Syempre, ang tatanong sa atin ng clients, kung alam mo ba yung trabaho. So dito, kaya nire-recommend ko na panoorin nyo yung interview strategy. So ilalagay ko yung mga link sa description. So sa mga hindi alam kung ano yung isasagot sa interview, kailangan pag-aralan natin yung gagawin nating trabaho para alam natin yung mga kailangan natin, kagaya ng criteria ng mga clients. So ayan yung number 1, no, na mga nababasa ko. Hindi nila alam ang isasagot nila sa interview. So ilalagay ko na lang yung link sa description. So dito naman sa number 2, ang hinahanap ng iba, nag-e-expect sila kasi mga nakapanood sila ng mga online video na nagwo-work from home na kumikita ng 50,000, 80,000 a month. So ang gusto nila, yun din ang maging sweldo nila. So pag nakakita sila ng another tutorials, kagaya ng tutorials natin dito sa e-commerce, ang ine-expect nila, maglalagay sila ng malaking sweldo. So yun ang dahilan kung bakit hindi rin binuview or hindi rin sinisin yung mga proposal natin, kasi sa rate mo pa lang, so hindi kakayanin ng mga clients dahil dito sa dropshipping, hindi ganun kalaki ang kita ng mga clients. So $3 to $5 up to $8 per hour. Depende sa trabahong gagawin nyo. Kung kayo yung magmamanage, no, ng mga e-commerce store nila, so reasonable yung $8 per hour. Kung kayo lahat gagawa, product research, product listing, customer support, order fulfillment, kayo magse-setup ng mga store, so dun pumapasok yung mga malalaking sweldo. Pero kung sa mga product lister lang kayo, $3 per hour yung pinaka minimum. So sa full course naman ng video natin, meron din tayo yung lumang video natin. Working pa naman siya, marami kayong matututunan doon. Hanggang ngayon, ganun pa rin yung mga strategies, ganun pa rin yung mga galawan, pero may mga konting pagbabago lang. So meron ako dyan sa members area natin ng bago nating course. Wag muna tayong mag-expect ng malaking sweldo. Dahil nga, beginners pa lang tayo, mag-build muna tayo ng knowledge, no? Mag-build tayo ng profile natin. So, yun yung mabibigay ko sa inyong tip dito sa number 2 natin. Ito yung pangalawa kung bakit hindi tayo makakuha ng trabaho. So, masyadong mataas yung expected salary natin. So, sa number 3, ito yung pinaka marami, no, nakikita ko sa comment. Sir, may sumagot sa akin sa proposal letter ko. Halimbawa, nakanood sila ng isang video. May nag-reply sa akin. Anong gagawin ko? Parang sa interview, hindi nila alam yung isasagot nila. Dito naman sa may nag-reply sa kanila, nag-apply sila ng dropshipping, kahit na napanood nila, ang mahirap na panghihinaan sila ng loob dahil andyan dyan na yung actual, na yung client, baka interviewin ako, o kaya anong gagawin ko, hindi ko alam. Kasi nakanood ka pa lang ng isang video, nag-apply ka kaagad, hindi mo muna inalam, no? Kagaya nung sinasabi ko, meron tayong beginner's guide playlist para mapag-aralan nyo kung paano gumawa ng mga profile, anong isasagot nyo sa interview, paggawa ng mga proposal. So nandiyan yan sa beginner's guide natin. Kaya pag-aralan muna natin, kahit pag nakikita nyo, no, na hindi nyo kailangan yung video, pwede nyo naman i-pass forward. Pero marami kayong mapapanood na makakatulong dito sa trabahong gagawin nyo, at malalaman kung ano yung mga dapat nyong gawin once na makakuha na kayo ng client. So ito yung number 4. So nakapanood ako ng video, sir. Ito pala yung paggagawin ko. Alam ko na yung gagawin ko. Kumbaga, alam nyo na yung trabaho, napanood nyo na yung video natin na alam ko na kung anong gagawin. Alam ko na kung paano sisimulan. Pero hindi nila alam yung application letter nila or yung proposal letter nila kung paano yung tamang pagsasubmit o paggawa. So meron tayong proposal letter na ito yung application letter natin na ipinapasa kapag mag-a-apply tayo. So sasabihin ng iba, sir, wala naman nagre-reply sa akin. Apply ako ng apply, wala nagre-reply. So ang magiging tip ko sa inyo, kapag hindi nagre-reply yung client, i-edit nyo yung profile nyo or yung
proposal nyo, tapos exage nyo, tapos kunin nyo yung bullet point kung ano yung mga kailangan niya na nabasa nyo doon sa job post niya. So ang gagawin nyo, babasahin nyo yung job post niya, tapos i-edit nyo yung proposal nyo para lahat ng mga ilalagay nyo sa proposal nyo about dun sa job post niya. So yun yung tip ko sa inyo. Sablay ang proposal letter. Hindi lahat, hindi porket pinakita ko sa inyo na ito yung proposal letter na ginagawa ko, hindi ibig sabihin nun na yun yung tamang application or yun yung tamang proposal letter na ipapasa nyo. So in-edit yan, depende dun sa job post ng mga client. Yun yung tatandaan nyo. So kaya nagbibigay ako ng iba't ibang mga proposal para mai-edit nyo siya. So yun, halimbawa naghanap siya ng eBay dropshipper. Pag sinabi mong eBay dropshipper, ano trabaho ng eBay dropshipper? Marami. Pwedeng product lister, product researcher, order fulfillment, photo editing. So marami siyang kailangan. Kailangan pag sinabing dropshipper, ando dun lahat sa proposal nyo, ando dun lahat sa profile nyo, yung mga hinahanap niya. So ito pa yung isa sa mga hindi nagiging successful dito sa online jobs. Ito yung mga naghahanap ng madaling trabaho tapos mataas ang sweldo. Magse-search sila ng typing job na merong $1,000 weekly or monthly salary. Guys, walang ganito. Kahit saan kayong maghanap na online jobs, unang-una, typing job, sobrang dami na ng competitor dyan na mga freelancer na naghahanap. Tapos maghahanap kayo ng $1,000 sa salary. Pero pagdating naman sa profile nyo, kahit tingnan nila, no, kahit sabihin natin may makuha man tayong ganyan, pagtingin nila sa profile mo, wala kang kahit na anong history, wala ka na kahit na anong history ng experience, wala kang feedback dun sa profile mo. Kaya importante na alagaan natin yung profile natin. Kahit na mga fixed price at least makapaglagay lang ng experience dun sa profile natin. Kahit gaano ka basic ang profile nyo sa mga freelancing website, kagaya sa Upwork, kagaya sa onlinejobs.ph, kahit gaano ka basic yung mga inilagay nyo sa profile nyo sa mga e-commerce website, kapag nakita nila na marami kayong experience sa ilalim, mga feedback, yun ang tinitingnan ng mga client. Lagi nyo tatandaan yan. Yan, ito yung number 6. Malaking sweldo. Gusto, pera agad. No? Gusto, sir, paano ko makukuha yung sweldo? Ganun agad yung tanong. Alamin mo muna kung paano magtrabaho. Alamin mo muna kung ano yung mga step by step na gagawin mo. Hindi yung, sir, anong payment method? So, kasama yan. Kapag naggumawa kayo sa mga freelancing website, malalaman nyo yung mga payment dahil meron dun mga mode of payment. Pag nakausap nyo yung client, malalaman nyo kung paano kanya babayaran. Through PayPal, para sa akin, ayusin nyo na yung PayPal nyo, yung mga bangko nyo na may mga online app. Dapat may online app para na-check nyo. Na ililink nyo yan, halimbawa sa Upwork, ililink nyo yan yung mga bank account nyo, PayPal nyo. Kung may GCash kayo, meron kayong GCash card, pwede yun. PayPal to GCash card. So, ito lang ang matip ko sa inyo. Unahin muna natin experience. Unahin muna natin makapag-land kahit isang trabaho lang. Makakuha lang tayo ng isang trabaho, ma-experience lang natin yung magtrabaho online na susweldo tayo. So, ibig sabihin ako, bago ako nag-umpisa sa online jobs, hindi ako naniniwala. Ang ginawa ko, sinubukan ko ng isang linggo hanggang sa nakatanggap ako ng pera. So, ibig sabihin, nagtrabaho ako gamit yung computer ko, tapos nakatanggap ako ng pera, sumweldo ako. Ibig sabihin, nag-work yung online jobs. So, dun ako bumabase. Kailangan, ma-experience ko muna na may online jobs at makaka-receive ako ng trabaho, ng pera sa pagtatrabaho ko online. Saka natin may isip na kailangan ko munang mag-build, no, ng experience. Kailangan ko munang ng pundasyon sa experience, no. Yung pera, susunod na lang sa inyo yan. Hindi nyo na kailangan na isipin yan. Kapag marami na kayong experience, kapag marami na kayong nalalaman, lalo na sa e-commerce, sa trabaho sa e-commerce, pera na ang susunod sa inyo, hindi nyo na kailangan isipin na pera agad. Yung iba mag-o-offer sa inyo, fixed price $300, one-time payment, ganon. So, wag nyo isipin yung pera. Isipin nyo yung skills at yung pera yung susunod kapag marami na kayong nalalaman at experience. So, yan yung tip ko sa inyo dito sa number 6. Yan, ito yung sa number 7, hindi muna pinag-aaralan yung mga dapat gawin sa trabaho. Meron siya, related siya dun, no, sa mga nag-a-apply pero hindi mo na alam kung ano yung ginagawa niya. Ito yung mga apply agad. Nakanood ka lang ng isang video, apply agad. So, mali yun. Kailangan alamin nyo muna yung process. Kagaya ko, no? Una-una, ano yung una kong gagawin? Ano yung step na gagawin ko? Gagawa ako muna ng profile. Magre-ready ako ng proposal. Pag-aaralan ko yung mga course, yung mga video. Pangat-apat ay application. Pag-aaralan ko kung paano yung mga application. Pang-5, hahanda ko yung mga payment method ko. Ayun yung mga kailangan, no? Tapos yung computer ko, internet ko, stable ba? Hindi ba ako mabibitin? So yun yung mga dapat muna natin gawin. Pag-aralan natin, iplanuhin natin yung mga gagawin natin bago tayo kumilos. Bago tayo mag-start. Hindi yung nakapanood lang tayo ng, uy,
kumikita si Sir Dave dito ng $300, oh, gawin ko to agad. So mali yun. Yung mga pinapakita ko sa inyong mga video, ayan yung mga sideline na makukuha nyo kapag alam nyo na yung ginagawa nyo sa trabaho natin. Pag alam nyo na yung nature ng trabaho natin, hindi lang e-commerce ang makukuha nyo. Maraming mga sideline na pag nakita nila yung feedback nyo, magaling kayo magtrabaho kahit hindi related dun sa trabahong alam nyo, ipapagawa sa inyo hanggang sa matututo kayo ng ibang mga skills. So yun yung tip ko sa inyo dito sa number 7. Yan, number 8. Yan yun, no? Minadali yung mga profile. Kinopya lang, kinapi-paste lang. Kinopya lang nila. So, ginaya ko lang yung profile mo eh. Diba? Ginaya mo lang, tapos ginaya mo lang yung mga proposal ko, ginaya mo yung profile ko, ginaya mo lahat. Pwedeng sayang yung ibang skills mo. Sayang yung ibang alam mo. Marunong kang mag-video editing, hindi mo ginawa. Kasi ito yung profile na ginaya ko kay Sir Dave eh. Pero marunong ka pala ng video editing, magaling ka pala doon. So, minsan kasi yung online jobs, guys, hindi lang basta sa napapanood mo. Kung meron kang skills na alam mo sa sarili mong magaling ka, pwede mo siyang gawan ng profile. Baka malay mo, hindi ka sa e-commerce, dito ka naman sa mga skills na alam mo at master mo. Mas madali ang magiging way mo, no? Mas madali ang magiging karir mo sa online jobs kapag yung trabahong ginagawa mo ay master na master mo. So yun yung magiging tip ko sa inyo sa number 8. Huwag nyo madaliin yung profile nyo. Isipin nyo kung ano pang may i-add nyong skills or makagawa pa kayo ng isa pang profile. Kasi pwede kayong gumawa ng 2, 3, 4 hanggang 5 profile ayon dun sa skills na nalalaman nyo. So sa mga beginners naman na wala talagang experience, so pag-aralan natin, ang gawin natin, isa-isahin natin yung mga skills. Ano ba to? Ano ba tong Zik Analytics na to? Ano ba tong Home Depot na to? Ano ba tong Poshmark na to? So alamin natin kung ano yung magiging trabaho nyo bawat app or bawat tools na makikita natin. Kasi importante yan dito sa work from home. Ito sa number 9, no, yung time management. Time management, sir, sabi nyo anytime. Anytime pwede kayong magtrabaho. Pero hindi anytime mag-a-apply kayo. Kasi ganito yan eh, kagaya namin, no? Mag-on kami ng mga 7 or 8 ng gabi, saka kami maghahanap ng trabaho. Ngayon, pag wala kami naispatan, hindi kami mag-a-apply, no? Mag-a-apply ako niyan. Sabihin natin 8 hanggang 12 midnight, maghahanap ako ng trabaho niyan. So doon ako nakakakuha ng mga sideline, lalo na sa onlinejobs.ph. Sa Upwork kasi kahit 3 days na nakapost yan, kahit 4 days na nakapost yan, ang ginagawa ng mga client doon, binabasa nila yung profile mo, binabasa nila kung yung mga experience mo. Kaya pagdating sa Upwork, profile ang basihan. Hindi yung sa ganda ng ginawa mo na profile kung wala naman experience. Kaya ang binibigay ko sa inyo yung tip kapag hinanapan kayo ng experience, kahit wala kayong kahit wala kayong experience na nakalagay, pag mga kukuha lang kayo ng mga feedback, sabihin nyo na lang na outside Upwork kasi ako nagtatrabaho, hindi ako sa Upwork talaga. Ngayon pa lang ako nag-start sa Upwork, pero may mga experience na ako. Yan yung mga tip ko sa number 9 sa inyo, no? Kailangan, pag mag-a-apply tayo, kailangan yung timing. Kailangan gising yung mga client. Halimbawa, gusto ko magtrabaho, ang client ko US. Kailangan magigising kayo or mag-a-apply kayo sa time na gising sila. So, yun yung sa time management. Pagdating naman sa trabaho, anytime. Kasi may nagsabi sa akin, sir, kala ko anytime pwede ka mag-on and off. Pwede, pero sa pag-a-apply, kailangan may timing. Talagang may timing siya. Hindi pwedeng basta-basta apply lang ng apply. So, yan yung time management. Sa number 10, eto. Nood lang ng nood, hindi nag-a-apply. Ang dami ko nababasa na ito sa akin. Sir, ang tagal ko nang nanonood sa'yo hanggang ngayon. Wala pa rin na on trabaho. Kung nanonood ka lang, hindi ka talaga magkakatrabaho. Kung habang nanonood ka, nagte-take note ka, ito yung step 1, ito yung step 2, ito yung step 3 na gagawin ko, ito yung step 4. Take note mo at gagawin mo, doon mo malalaman, no, kung kaya hindi ka makakuha ng trabaho kasi nanonood ka lang. Kahit naiintindihan mo, sayang. Naiintindihan ko na yung gagawin, alam ko na. Pero natatakot ako mag-start. Hindi ko alam yung mga sasabihin ko. Kaya nire-recommend ko sa inyo na mag-take note kayo doon sa mga napapanood nyo. Tapos isa-isahin nyo sila. Isa-isahin nyo, basahin nyo, i-review nyo. Kasi dito, no, nakikita nyo sa pinopost ko sa mga social media natin, yung mga hanggang ngayon, mula nung nanood sila ng tutorials ko, hanggang ngayon yun na yung trabaho nila. Diba? Kasi nagte-take note sila ng mga importanteng bagay na napapanood nila. So yan yung tip ko sa inyo sa number 10. Manood kayo, mag-take note kayo at gawin nyong mag-apply. Huwag yung nanonood lang kayo. So yan yung mga tip ko sa inyo dito sa trabaho natin. So yun guys, to, ano yung mga tips na maibibigay ko sa inyo. So isa-isahin nyo 1 to 10. Gawin nyo yung mga sinabi ko. Yung mga nakalagay dyan, baligtarin nyo naman. Halimbawa, sa number 1, hindi alam ang isasagot sa interview. So, anong gagawin natin?
panoorin natin yung interview strategy. So sa number 2, nag-expect ng malaking sweldo, wag nyong gagawin yon. Ibig sabihin, kung ano yung negative na sinabi ko dito, gawin yung positive. Wag ka mag-expect ng malaking sweldo. Yung hindi alam ang gagawin, mag-aral tayo. So yung mga sablay na application letter, pag-aralan natin yung mga proposal letter. So ganoon lang, no, kung ano yung nababasa nyo rito. Kagaya nito, no, naghahanap ng typing job na malaki ang sweldo. Huwag natin gagawin yan, guys. Kailangan mag-build muna tayo ng career natin. Mag-build tayo ng profile at ng feedback galing sa mga clients. Yan yung mga tips na may ibibigay ko sa inyo. Okay, so sana nakatulong sa inyo yung video na to, guys. Sa mga gustong mag-member sa inyo para sa in-depth tutorials, mga courses, join lang kayo sa members area natin. So sana nakatulong sa inyo yung video na to. So yun lang po at maraming salamat.